500,000 pesos ngayon January 2027. Plano kong ilagay sa MP2 at hindi galawin sa loob ng 5 taon. Bakit MP2? Kasi base sa 7.12% dividend rate ng 2025, pwede itong maging humigit kumulang 705,000 pesos pagdating ng January 2032. Mahigit 205,000 pesos ang tubo, tax-free, halos walang ginagawa. Pero bago mo gayahin ito, 3 tanong muna. Guaranteed ba ang 7.12% interest sa loob ng 5 taon? Kaya ko ba talagang ilak ang 500,000 pesos? At ano ang gagawin ko kapag may emergency sa year 3? Resibo tayo. Saglit. Alam ko na ang magiging comment nyo. Ang tagal ng 5 years. Traditional bank na lang. Fair point. Kaya kinukumpute ko mismo. MP2 na may 7.12% dividend rate pero nakalak ng 5 taon. Maya time deposit na 6% interest rate at traditional bank na may 0.125% interest per annum. May tax, may net return, may liquidity cost, walang bias. Pero bago tayo mag-math, linawin muna natin ang 3 bagay. Disclaimer muna tayo, 3 lang. Una, hindi pa January 2027 ngayon. Plano pa lang ito para sa January 2027. Wala pa akong 500,000 pesos na nailak. Ginagawa ko lang ang video na ito na parang January 2027 na para malinaw ang 5-year math. Pangalawa, projection lang ang 705,000 pesos. Ginamit ko ang 7.12% dividend rate ng 2025. Pwede itong bumaba sa 6%. Pwedeng tumaas sa 8%. Hindi ito guaranteed. Historical reference lang ito. Pangatlo, hindi ako financial advisor. Ipinapakita ko lang ang math at decision process ko kung sakaling mananatiling pareho ang rate sa loob ng 5 taon. Ngayon, bakit 500,000 pesos lump sum? At bakit MP2? Bakit hindi 5,000 pesos per month? Kasi ang 5,000 pesos per month sa loob ng 5 taon ay 300,000 pesos lang nahulog. Okay pa rin yun, pero hindi yun ang senaryo na tinitingnan ko ngayon. Ang tanong ko, paano kung may extra akong 500,000 pesos sa darating na January 2027? Hindi ko ito kailangan sa loob ng 5 taon. Hindi mahalaga kung saan galing. Ipon man, bonus, naibentang lupa, OFW remittance. Ang mahalaga nakatenga lang ito sa savings. Tingnan natin ang traditional bank. 0.125% lang ang annual interest. 500,000 pesos sa loob ng 5 taon, ang tutubuin nito 3,125 pesos, less 20% tax. Ang net gain, 2,500 pesos lang. Sa loob ng 5 taon, 2,500 pesos lang. Kaya kung sigurado akong hindi ko gagalawin hanggang January 2032, sayang kung nasa bangko lang. Ito ang posibleng mangyari sa MP2 base sa 7.12%. Sa darating na January 2027, ilalagay ko ang 500,000 pesos sa MP2. Compounded annually gamit ang 7.12% dividend rate. Walang dagdag, walang bawas. Tingnan natin ang possible outcome. Pagdating ng January 2032, magiging 705,217 pesos and 08 centavos. Sabihin na natin mga 705,000 pesos. Ang total dividends earned, 205,217 pesos at tax-free. Sa bangko, may 20% final tax ang interes. Sa MP2, buong dividends ang mapupunta sa akin. At mapapansin mo rin ang compounding. Noong 2027, 35,600 ang kinita. Noong 2031, halos 47,000 pesos na ang kinikita sa isang taon. Iyan ang power ng compounding kapag nakalak ang pera mo sa loob ng 5 taon.
Pero bakit MP2 ang pipiliin ko at hindi ibang option? Eto na. Bakit MP2 nga ba ang pinili ko at hindi Maya Time Deposit na 6% interest per annum? I-compute natin. Assume natin na 6% ang rate ng interest sa buong 5 taon. Ibig sabihin, nagro-roll over ako kada 6 na buwan para ma-maintain ang 6%. Tingnan natin ang posibilidad. Pagdating ng January 2032, ang value nito ay magiging 669,112 pesos. Ang tubo, 169,112. Ang tax, 33,822. So may net gain na 635,290. So ang actual tubo gamit ang Maya Time Deposit ay 135,290. Ngayon, tingnan natin ang final result ng tatlo. Sa traditional bank, 502,500 pesos. Sa Maya Time Deposit, 635,290 pesos. Sa MP2, 705,217 pesos. Ang MP2, lamang ng halos 70,000 pesos kumpara sa Maya Time Deposit at higit 200,000 pesos kumpara sa traditional bank. Bakit? Una, tax-free ang MP2. Pangalawa, mas mataas ang dividend rate at sa loob ng 5 taon, lumalaki ang epekto ng compounding. Pero ito ang tandaan mo, hindi madali mag-lock ng 500,000. Tatlong risk ang iniisip ko. Ang risk number 1, dividend risk. Hindi guaranteed ang 7.12% interest. Dividend rate yon ng 2025. Kung 6% lang ang average susunod na 5 taon, pwedeng nasa 669 pesos lang ang ending value. Mas mababa kaysa projection. Kaya projection lang ito. Risk number 2, liquidity risk. 5 taon nakalock. May emergency ako sa 2030, pwede akong mag-withdraw. Buo ko pa rin makukuha ang principal na 500,000 pesos, pero may kapalit. Sa unang 3 taon, nakapag-generate na ako ng humigit kumulang 114,587 pesos na dividends. Kapag nag-early withdrawal ako, forfeited ang 50% ng dividends. Ibig sabihin, mga 57,000 pesos ang mawawala sa kinita ko. Kaya dapat may emergency fund muna bago mag-MP2. Risk number 3, opportunity cost. Paano kung may mas magandang investment? Paano kung may negosyo akong may kita sa 2029 na kayang kumita ng 20% kada taon? Hindi ko agad mahuhugot ang pera ko. Nakalak ako sa MP2, kaya MP2 lang ako kung sigurado akong wala akong mas magandang paggagamitan ng pera. Pagkatapos ng lahat ng math, ito yung simpleng tanong. Kung may 500,000 pesos ka ngayong January 2027, ilalagay mo ba sa MP2? Para sa akin, oo. Pero hindi dahil sa 7.12% interest rate. Hindi dahil tax-free at hindi dahil government-backed, kundi dahil tugma siya sa sitwasyon ko. Hindi lahat ng magandang investment ay magandang investment para sa lahat. May mga tao na mas bagay sa Maya Time Deposit. May mga tao na kailangan muna ng liquidity. May mga tao na may mas sense na bayaran muna ang utang. At okay lang yon. Kaya bago mo tanungin kung maganda ba ang MP2, mas magandang tanong muna, bagay ba ang MP2 sa sitwasyon mo ngayon? Kasi magkaiba ang magandang investment at tamang investment. At yun ang dahilan kung bakit MP2 ang pipiliin ko para sa 500,000 pesos ko. Hindi dahil ito ang pinakamagandang investment sa mundo at hindi rin dahil siguradong kikita ako ng 7.12% bawat taon. Pinipili ko ito dahil sa lahat ng options na tinitingnan natin ngayon, ito ang pinakatugma sa goal na gusto kong maabot. At para sa akin, iyon ang mas mahalagang tanong. Hindi ano ang best investment, kundi ano ang best investment para sa sitwasyon ko. Kaya ikaw naman, kung may 500,000 pesos ka ngayong January 2027, saan mo to ilalagay? MP2, Maya Time Deposit, o may ibang options kang pipiliin? I-comment mo sa baba at sabihin mo kung bakit. Magplano ng matalino.
Dahil hindi lahat ng magandang investment ay tamang investment para sa'yo.